Mga pinanggana ko mga kaigsunan, malipayon na usab nga pagpakiguban kaninyo karon ning laing yugto no usab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nahan ay kini pinagi sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga ko mga kaigsunan ang ato ang suheto nga pagadugukan karon nagkanayon Course the Day. Okay. Itong luha ang adlaw. Matod pa sa tuang tema nga pagadugukan karon. Pero sa di patang padensonahan mga kaigsunan, ako ipabalokan ninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Duhali 70 Adventist Church alang sa usa ka Sabbath Fellowship alang sa tanang mga power churches sa nagalangkob niining nga mga iglesia. Okay, see you here mga kapamilya kaigsunan. God bless you and more power to you. O alang sa pagsugod atong dapito ng balang espiritu sa pagpakiguban kanato magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pag-uban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan sa imong pagpakiguduyog kanamong tanan. Ikaw mao ang Dios katakos pagasimbahon kay ikaw wala magkulang sa imong mga panalangin. Kaalang kanamong tanan sa tanlabi na sa mga naminaw, mga donors o mga sponsors. Sinaut Ginoo, ikaw magapadayon sa pagpanalangin kanila. Sa grasyang paglaom, ihatag mo kanila, labi na gyud sa mga nagbalatian karong adlaw nga nagpaminaw sa program, ikaw mag-aayo kanila. O ginaot Ginoo, ikaw magatambal kinagikan silang pagkamasakiton o ikaw magabangon kanilang maghatag kanilang bagong paglaom. Ayaw po kalimti Ginoong Dios ang tanang mga GDL kung group discussion leaders sa matag klase sa Sabbath School karong adlaw sa adlawng ipapulay, ikaw mag-aandam kanila kauban sa tanang mga kaanak kanimo nga magasimba sa mga tubangan karon. O Dios, pasaylo kami sa mga kapakyasan, kining tanan na magilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Hesus nga among maluluwas. Amen. Boyno padayon ta mga pinangga ko mga kapamilya kaigsunan sa to pagadugukan. Usbon ko atong suhito nagkanayon. Curse the day. Ang ato ang memory text makita nato sa Revelation chapter 4 verse 11 nagkanayon. You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. So, kini mga pinangga ko mga kaigsuonan, ato ning pagadugukan karon subay sa kinabuhi ni Job ug unsay nagakahitabo niya na. Padayon na to ang batbat siyang kinabuhi mga kaigsuonan sa pagpamalandong sa nitabo kaniya. Una, duha ka butang atong hibaluan mga kaigsuonan. Ang una mao ni nga hibaw-aw nato nga ang tanang butang dunay katapusan. Ikaduha mga kaigsuonan, kada butang o kada creature ning kalibutan adunay background nganong niabot sila ni ining kalibutan na unsay mga conflict nga ilahang naagian mga pinangga ko mga kaigsuonan. Si Job wala siya'y nasayran mahitungod ini mga kaigsuonan. Ang yahalang plain lang yun siyang naabtan siya ini nga mga hitabo siyang kinabuhi. Wa siya kibalo ng mga kasakit tanan. Realidad ang iyang naabtan mga kaigsuonan. Unlike sa tuang panahon karon nga well versed na ta kaayo sa balang kasulatan, nasabtan na nato ang conflict of the ages. Ang conflict ni Satanas o ni Kristo dito pa sa langit. Pero sa panahon ni Job, wala siya kabaloan ni mga kaigsuonan. Kunbaga, kurat-kurat yun sa tanan sa naitabo ni Job sa iyahang kapanahonan. Sa pagpadayon na to sa pagtuon mga kaigsuonan, sulayan na to karon nga ang atong kinabuhi, atong ibutang, atong sarili ba? Atong ibutang sa sarili ni Job, sa kaugalingon ni Job, ug unsaon na to pagsabot ang iyang mga kalibog, ang iyang mga kapungot, iyang mga kahiubos, ang iyang mga kalagot, dinhi ato ang madiskubrihan ug unsaon po nato paghandol mga kaigsuonan. Okay? So, maybe we are ready now. Andam na ta mga kaigsuonan. Ang atong author mga kaigsuonan sa tuang leksyon, gusto niyang ipasabot ang mga panghupaw ni Job mga kaigsuonan, ay ang mga pangutana siyang kinabuhi. Ang gusto niya ipatugbaw nga to sa Dios out of his depressions, out of his dismay. So mao niyang gusto niyang ipatugbaw nga to sa Ginoo. Una, I wish I had never been born. Nga unta, wa na lang unta ko mataw. Ikaduha, I wish
I was dead. Unta, patay na lang unta ko karon. Ikatulo, I wish they can understand my pain. Unta kini mga tawhana sa kong palibot, makasabot unta sa ako ang mga kasakit. Ikaupat, I wish time passed slower. Unta dili magdali. Dili magdali ang panahon. Inay-inayon unta niya maayo ang panahon. Sa katapusan, naay pangutana si Job mga kaigsuunan nga gusto niyang tukaron nga matod pa niya, what is a man? Unsa maning tao? Gusto siya masayod, mainos. Or why does God do this to me? Kung ang Diyos may nagbuhat sa tao, nganong gitugot man niya nga mahitabo kanako? Muna yung mga pangutana ni Job, mga pinangga kong mga kaigsunan. Una lugar, tungod sa iyahang mga kasakit, mga kaigsunan o mga agulo siyang kinabuhi, try to imagine try to imagine ang imuhang life, mauna ang life ni Job. Nagkinabuhi ka mga kaigsunan nga malinampuson sa imong negosyo, sa imong pag-uma, sa pagpadagko sa imong mga anak, giampingan ni imong panimalay, unya kalit lang nga wagtang imuhang mga katigayunan, ang imong mga hinaguan nga wala, ang imong mga kabataan na wagtang pastilan. Okay lang ang mga baka o ang mga karniro ang katigayunan nga wagtang, pero ang mga anak unta, dili unta mawala mga kaigsunan. Pero nangamatay. That's why si Job mga kaigsunan, nakaingon na lang siya nga, let the day perish. Unta kining adlaw, mahanaw na lang unta kini. Mawala na lang unta kini. Niana nga context mga kaigsunan, in that context, dunay usa ka atheist nga nagkanayon nga that this is the kind of thing you can expect in a world that has no meaning, no purpose, no direction. A tragedy like that has no meaning because the world itself has no meaning. Katong nahitabo ni Job mga kaigsunan, iyang katigayunan nga wala, ang iyang mga bakahan, iyang mga karniruhan, iyang kaumahan nga sunog, ang iyang mga anak nga matay, gikagid pa gyud siya, nagmasakiton pa gyud siya. Matud pa sa mga atheist, kana nga hitabo. Mga atheist, dili mo tuog Ginoo. Dili ka mag-expect ng kalibutana og tarong matud pa sa mga atheist. Kay kining kalibutana ni butho nga way padulngan, ni butho nga way katuyuan, ni butho nga way kahulugan. Tragedy lang ang nianing kalibutana matud pa sa mga atheist. Kay kining kalibutana walay kahulugan matud pa sa mga atheist, mga kaigsunan. Pero si Job kabalo siya nga dunay Diyos mga kaigsunan. Kabalo siya nga dunay Diyos nga naglalang kaniya. That's why sa in next time in next to no time, Job, a wealthy landowner with a great family, became a poor sick man without money or family. Just wife and some quiet friends remained next to him. So manan nahitabo niya. So bisan pag ingon anan nahitabo niya nga wala na siya bahandi, wala na tanan, asawa na lang og mga kahigalaan niya pila ka buok, may nahabilin kaniya. Pero mga kaigsunan, gibati gihapon niya that there is God. Dunay Diyos nga naglalang kaniya. Dito gyud nagagunit ang iyang pagtuo mga kaigsunan. An ancient Greek once said that the best thing that could happen to a person outside of dying is never to have been born at all. That is, life can be so miserable that we would have been better off not even existing and thus be spared the inevitable anguish that comes with human life in this fallen world. Matud pa sa mga Grigo, pastilan, aron makalikay ka sa umalabot na kamatayon, may paiwa na lang kamatao. Aron malikay ka sa mga pag-antos, unta wala na lang kamatao. So imo masabtan sa pag-explain sa pag-react ni Job mga pinangga kumakisa sa chapter 3 of Job, nga matud pa niya nga unta wala na lang kumatao mga kaigsunan. That was a common during their time. Understood na siya mga kaigsunan nga unta para malikay ko nini mga kasakit, may pewa na lang ko gianak. So I cursed the day when I was born. Para na lang unta nga di siya makahiagom ni adtong mga dili mapunggan nga mga kasakit sa iyahang kinabuhi. Mo na iyang punto. But wala siya mingon nga
wala siya mag-ingon nga iyang gibasol ang Ginoo ron sa diya. Ang iyahalang point mga kaigsuonan, di na niya makaya ang gibati niya nga halos daw di na niya makaya ang iyang mga pagsulay. In moments of desperation, we may be tempted to desire not to have been born like Job did, but no suffering is forever. Mga pinangga ko mga kaigsuonan, usay matintal ta mingon may pemo na lang kumataw pero ay mo kalimot ha, walay pag-antos nga mulungtad nga walay katapusan. We must remember that we have a hope even during our worst moments. We know that things will get better. Ayaw mo kalimot nga bisag unsa kadako sa itong mga problema, God is still the greatest. God is still greater than any great problems we have. Bisag unsa itong mga problema mga kaigsunan, mas dako lang gihapon ang Ginoo kaysa to ang problema. O usbon ko, walay problema nga mohangtod sa walay katapusan. But eternal joy, only joy has eternity. Ang kalipay lang maoy walay katapusan mga kaigsunan. Now, kaning punto nga rest in the grave, ngano nang andoy na lang siyang mamatay? Matud pa niya, I wish I was dead. Why? Sumala pa sa Job chapter 3 verses 11 to 13 11 and 13 matud pa niya, why did I not perish at birth and die as I came from the womb? For now I would be lying down in peace. I would be asleep and at rest. Sa may tatok, wala na ta ko maanak. Uka ko na anak manggaling ko, namatay na lang unta ko sa pagpanganak sa kumama sa kuha. Uka karon ba patay na lang unta ko karon, di na lang unta ko mabuhi. Sa uban nga dili makasabot, gatuo sila nga giwi basol gyud ug maayo sa Ginoo si Job. Posible pong ingon ni anak mga kaigsunan, pero sa alang sa mga positibo gunahuna nga maayong musabot mga kaigsunan, gihulagway lang pag-ayo dinhi sa writer mga kaigsunan o si Job, o unsa gyud ang lawom, lahi ang nakit-an sa writer mga kaigsunan, unsa ka lawom, unsa ka sakit, unsa ka grabe ang dismaya, grabe ang depression, ang suffering nga gibati ni Job mga pinangga kong mga kaigsunan. That's why it is recorded like that. Nga nangandoy na lang sa kamatayon, kabalo ka, kasabot si Job nga in death there is peace, matud pa niya. Kay, yeah, that's biblical. According to Ecclesiastes chapter 9 verse 5, for the living know that they shall die, but the dead know not anything. Neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. So kabalo si Job niya na nga, wala na gyud murag, wa na di kay mura, wa na gyud kay bation tanan, wala na tanan kon mamatay. Mo na gingon, kanabit ang uban mingon, maghikog na lang ko para mahuman akong problema tanan, ano man ang uban no, magunahuna. So, ang imuhang pagbati dayon nimong kamatay is depressed ka, wala kay paglaom, no, hopeless ka. So, there is no change that will happen in the grave. Walay transformation may tabo in the grave. So, hindi ka banhaw nimo, walang gyapon kay paglaom. So, how will you meet Jesus Christ? Manigingon nga, hindi balik sa Ginoo, makakaplag ba kasi paglaom o pagtuo, gikan kanimo, wala. Kaya nga naman, you died without hope. So mas gwapo gyutong mamatay ta ba? Matay man tag mamatay, naatay paglaom mga kaigsuonan. Because sa atong kamatayon ug hangtod sa pagkabanhaw, the same we will be. Maulang tagihapon mga kaigsuonan. Kung mamatay kang naipagdumot, ini kabanhaw nimo, nalangyapon kay pagdumot. Mamatay kang naikalagot, ini kabanhaw nimo na kay kalagot. Mo nang mamasaylo tadaan og mga sala para di kamatay na to. Kay kabalo man ang Biblia nga gisultihan ta sa Biblia nga walay transformation nga mahitabo. May tagtama ang simbahang Katoliko nga doon ay purgatorio, kaya doon ay transformation pang may tabo. Pero no, it's not there in the Bible. Purgatorio cannot be proven by the Bible. Okay? Another, mga pinangga kong makikisunan. Mao ni ang very thing abot pasabot ni Job. Sama sa gikonfirma ni Jesus Christ, nga matud pa niya sa John chapter 11 verse 11, o hangtod sa 14, matud pa ni Jesus Christ, these things said he, and after that he saith unto them, our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep. Then Jesus said unto them, plainly Lazarus is dead. So para ni Jesus Christ, ang tao na matay, natulog lang mga kaigsunan. Natulog lang. So mo na punto din ha, nga nakaingon ko si San Pablo, si Job mga kaigsunan, nga
matanatog na matay na lang unta siya kay kasabot siya sa state of the dead nga there is nothing to feel in the grave. So manayahang punto mga kaigsunan. So, pero naas iyahang pagsabot mga kaigsunan nga mubangon siya sa panahon sa pag-abot sa iyahang Diyos. Matud pa niya. So doon na siya pagbati mga kaigsunan. What a great surprise that Job wasn't talking about living a glorious life or an eternal torment after dying. Wa siya ana nga punto nga ini kamatay malangit dayon siya, ini kamatay o ka maimperno baka siya. He just talk about rest and nothing more. An unconscious dream without any thought, suffering, or joy. Nga inigbalik sa Ginoo, dunay kalipay mga pinangga kong mga kaigsunan. That there is hope that when Christ shall come again. Diya pag another nga pag-describe mga kaigsunan sa kaguol o kapungot ni sa kasubo ni Job mga kaigsunan sa iyang mga pagpanghitabo. Ingon si Job mga kaigsunan nga I wish they can understand my pain. Katong iyang mga friends ba? Ang iyang mga friends mo comfort man siya nga nakasabot mi nimo, naluoy mi nimo, pero actually no other else or none other else can understand the pain you have is you yourself alone. Kanay mo mga friends mo hilak man na silang mingon kasabot mi simong pain, but still they cannot understand 100% on how you suffer the pain. That's why katong mga higala ni Job, mingon na nagbiyain na lang na imuhang Ginoo. Because they cannot understand the pain. Pero si Job mga kaigsuonan, matud pa niya, aron masabtan gyud ninyo akong pain. Sa Job chapter 6 verses 2 and 3. If only my anguish could be weighed and all my misery be placed on a scales, it would surely outweigh the sand of the seas. No wonder my words have been impetuous. Matod pa ni Job mga pinangga ko mga kaigsunan, kung ang akong mga kagulanan tanan ibutang og timbangan na ang labas din na mubugat pa kaysa kumparar sa mga balas sa kadagatan kung ugaling itimbangon manggaling. Mao nang imog katingalang akong mga sinultihan impetus. Impetus gani kanang unplanned bitaw kanang bigla nga kayo nga pagkalitok nga walay pakialam. Walay nagpakialam kaniya, walay nagamping kaniya, walay nagamuma kaniya. Mao na yang pagbati mga pinangga ko makaigsunan. Yes, it is true that we cannot understand the feelings or the suffering of other people. But it does not mean that we can do nothing. We can still comfort them. We can still help them to alleviate themselves from pain. And that ought to be our ministries if we have Jesus Christ in us. Ang atong author mga kaigsunan doon na siya punto nga nagkanayon. We can and we must sympathize with those who suffer and help them to relieve their pain as far as possible. Wala gyud tayo laing mahimo mga kaigsuonan. Wala gyud tayo laing mahimo. Unsa man itong mahimo? Just to show our sympathy. Ipakita lang nato ang atong simpatiya mga pinangga ko mga kaigsuonan. And that's all. Enough na mga pinangga ko mga kaigsuonan. And I would like to tell you, matud pa ni Sister White sa Sons and Daughters of God, February 15, matud pa niya, to have a suffering neighbor unrelieved is a breach of the law of God. He who loves God will not only love his fellow men, but will regard with tender compassion the creatures which God has made. When the Spirit of God is in man, it leads him to relieve rather than to create suffering. We are to care for every case of suffering and to look upon ourselves as God's agents to relieve the needy to the very uttermost of our ability. Matud pa ni Sister White kung atong Bisayahon, kining
pasagdahan lang nimo ng mga pag-antos imong mga silingan, mga kaigsunan, dako ng supak sa balaod sa Ginoo. Kana ba pabaya lang ka ng mga di ka magpakialam ang mga pag-antos imong mga silingan. Kay siya nga nahigugma sa Dios, mahigugma pud sa iyahang mga katawhan. Unya dawaton niya og magpakita siya malumong kaluoy sa tanang mga binuhat sa Dios. Kaya ang Espiritu sa Dios, mga kaigsunan, nga naa sa tao, mugiya kini ngadto kaniya aron iyang i-relieve ang mga pag-antos sa mga tao kaysa iyang dugangan ang kasakit sa mga tao. Naay mga kaigsuunan nga malipay sila maghilak ang ilang mga kaubanang membro sa iglesia, dili na mao. Malipay sila maghilak ang usa ka tawo, kailang gitabang agdaot, dili na mao. Kinahanglan tabangan nato pag-relieve ang pain sa atong mga kaigsuunan o mga silingan. Kinahanglan atong tabangan sila giyayong silang mga problema o mga kasakit. Tan-aw nato atong mga kaugalingon, mga kaigsuunan, isip mga ulipon o mga ahente sa atong Ginoo sa pag-relieve sa mga balatian sa mga tao. Okay. Kano nakaingon si Job nga unta hinay lang unta ang dagan sa panahon. Tungod man sa grabing ngut-ngut, mga kaigsunan, grabing mga balatian, grabing kasakit, paspas kang hitabo, sunog iyahang umahan, patay ang mga anak, ang mga kabakahan, nangawala, wagtang tanan, gikagid pa gyud siya, nagkabahong pa gyud siya, nagaguros pa gyud iyahang lawas sa mga samad ug nuka. Gibati niya mga kaigsunan nga paspas nyo kayo ang time. Very fast. So gusto niya nga hinay-hinayon, gusto niya relieve, gusto niya nga unta mahinay-hinay ang pain. That's why sa Job chapter 7 verse 6, matod pa niya, my days are swifter than a waver's shuttle and are spent without hope. Paspas kay ang dagad sa mga kalisdanan nga tungod sa kapaspas di na niya makitaan ang paglao, mga kaigsunan. Have you tried that? Nga tungod sa kapaspas sa mga kalisod, di nakakakita mga kaigsuunan sa mga paglaom sa unahan. Mura bang tungos ka kusog sa dagan, di nakakita, di na maklaro ang dalan sa unahan, mga kaigsuunan. Hinay-hinay lang. That was the prayer of Job. Ipangayo, in other words, ekspresyon na niya, mga kaigsuunan, pero iyang but pasabot, help me to realize that you are there. Tabangi ko nga ma-realize na ko nga naara ka din na, imo kong tabangan aron makamao kong mo analisar nga naara ka nagpakiguban kanako. I am just a man, matod pa niya. And what is a man? Amo niya ang giingog, mga kaigsuunan, maenos. What is a man? Matod pa niya sa Job chapter 17 and 18, 7 verses 17 and 18, what is man that you make so much of them, that you give them so much attention, that you examine them every morning and test them every moment. Ngano na amang kapirmisa kung tapad nga imo man kung sa iyang pamati man kung mga kaigsunan, ang Dios may nagduklok niya, ang Dios may nagkulata niya, ang Dios may sa may taong sa may purpose nga imo man kung giingon ani. So tanan niyang question paingon sa Ginoo, mga kaigsunan, kay wala siya kay balo sa nahitabo. Wala siya kabalo nga dunay evil forces nga gialaw sa Ginoo nga mo'y mudukdok sa iya. But anyway, ang iyang pangutana, mga pinangga ko, mga kaigsuunan, maenos, unsa ang tao. Remember, mas unang nasulat ang Job kaysa Psalms. Si Salmista David, nakapangutana po siya, what is a man? So, unsa man po, nagbasol po si David sa Dios? Wala Iyang gi-explain ang pangutana ni Job. Long time after, I mean. Sa Psalms chapter 8 verses 4 and 6, 4 to 6 na kanayon. What is a man that you are mindful of him? And the son of man that you visit him, for you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. You have made him to have dominion over the works of your hands. So, imong gihimo ang tao nga usa ka hamubo lamang kaysa mga, or ubos lamang jutay kaysa mga manulunda. Palangga ni ang tao That's why, sa John chapter 3 verse 16, ang Diyos mismo nagsulti, pinagi kang Kristo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Brethren,
Ang atong author would like to say like this. Kaya higugma man sa Dios ang kalibutan, ang mga katawan sa kalibutan. That's why today we have more light than he had before. More light because we can read a lot of these things from the Bible. We know everything about this. So we have more light. Mas daghan ta karon og nahibalaan kay kang Job mga kaigsuonan. We must be ready to answer the next question. Why does God care so much about each man and woman? Ngano nga ang Dios aduna siya'y pagtagad sa tao mga pinangga ko mga kaigsuonan. Why? Si Sister Ellen G. White sa Testimonies for the Church, Volume 4, page 563, as John beholds the height, the depth, and the breadth of the Father's love toward our perishing race, he is filled with admiration and reverence. He cannot find suitable language to express this love, but he calls upon the world to behold it. Behold what manner of love that the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Si John, mga kigsoon, nakita niyang gitason ug ang giladmon, ang gilapdon sa gugma sa Dios. Alang sa nagakalaglag, nagakawala nga mga binuhat ng kalibutan na. O he cannot find suitable language. Di na ma-express ang kanindot sa gugma sa Dios. Unsa kadako ang gugma sa Dios, mga kaigsuonan. Nagpadayon Sister White, what a value this places upon man. Through transgression, the sons of men became subjects of Satan. Through the infinite sacrifice of Christ and faith in his name, the sons of Adam become the sons of God. By assuming human nature, Christ elevates humanity. So ang tanan nga mga nangahulog sa sala, nahimong ulipon ni Satanas. Pero mga kaigsuonan, pinaagi sa pagpakatao ni Kristo, siya mismo may milukat sa tao gikan sa sala. O kitang tanan na balik ngadto sa atong Ginoo. That's why mga pinangga ko mga kaigsuonan. Ang atong K-text, ang Diyos worthy to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they exist and were created. Ang Diyos mga kaigsuonan magapanalangin kanatong tanan, wa na gyud tay panahon sa pagkiguban kaninyo. Sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o ako usab o kang Jesus Christ nga to ang great provider. Ako usab ang imong kapamilya og nahimong ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Villaverde I, magaingon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.